Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, Yahweh, El Shaddai, Jehovah, for He is amazing, for His unfailing love, for He is our treasure. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. Our Father is faithful to us. He is our inheritance, our birthright. He is our portion. He is our treasure. Our Father is righteous. He is just. And He is willing to give everything to us to enjoy the benefits of being children of the Almighty Father for all eternity. I also worship my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, the high priest in the order of Melchizedek. For His precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. Jesus freed us from the bondage of sin and shame. And now we have a hope and a future because Jesus Christ is victorious. And so we are also victorious as children of the Almighty God. I'm grateful also to the Holy Spirit, for He lives in our hearts, for giving us fruits of the Holy Spirit every day: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And for the gifts of the Holy Spirit, gift of faith, gift of miracles, gift of healing, ano pa ba? Gift of wisdom and gift of knowledge, gift of prophecy, gift of speaking in tongues, gift of translating different kinds of tongues, and discerning different spirits. So each one of us, iba-iba ang gifts na binigay sa atin ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. But as children of the Almighty Father and brothers and sisters of Jesus Christ, meron tayong fruits of the Holy Spirit. By their fruits, you will know them. Makikilala tayo ng mga tao as children of the Almighty Father because of our fruits. So Scott, last time we read Psalms chapter 64, 65, and 66. For recap, hear my voice, O God, in my meditation. Preserve my life from fear of the enemy. Dahil dito si David, he was afraid of the enemy. Yung kanyang mga Hivites, Girgashites, Jebusites, Hivites, Canaanites, marami siyang mga kalaban. So, may nervyos din itong si David. At ang nakakalaban nila, mga giants. Nephilim, Rephaim, ano pa ba yung iba? Limutan ko na. 5 klase yon. At meron nagpa-plot ng wickedness
sa kanya. So kanina siya humingi ng strength and protection kay Almighty Father. Dahil yung tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, bitter words, masasakit na mga salita. So nasasaktan din si David sa mga binibitawang salita ng mga kalaban niya, ng mga kumakalaban sa kanya. Nasasaktan din si David. Gaya natin, nasasaktan din tayo, no? Dahil tao si David. At aware si David na nag-uusap-usap ang mga kaaway niya. Nagko-connive. So tayo dito sa mundo, nagko-connive ang mga evil entity. At sila ay lumulukob sa mga tao. Na ina-allow sila na nagdedesisyon ang mga tao na gumawa ng wickedness. They choose wickedness over the Almighty Father. Ang sabi ng mga wicked people, we have perfected a shrewd scheme. So yung mga shrewd scheme, so nung time na to, yung kay David ang kalaban niya, mga tao. Ngayon ang kalaban natin, principalities of this world. Anong shrewd scheme na ginagawa? Yung mga tao na yun, gumagawa ng inflation, no? Kasi yung inflation, kung swapang ka, magkakaroon ng inflation. Yung mga tao swapang kasi kaya nagkakaroon ng inflation. Pero sino magpaprotekta? Si Almighty Father. But God shall shoot at them with an arrow. Yung mga wicked people, they're possessed by the evil one. Pero yung mga righteous or followers of Jesus Christ and the Almighty God, they shall praise the Almighty Father because our Father, He's faithful to us. Our Father is powerful. And then ito sa 65. Blessed is the man you choose. So, sinong pumili sa atin? Hindi natin pinili si Almighty Father. Siya ang pumili sa atin. He chose us first. And then, nasa sa atin na lang yon. If we will trust in our Father. Kaya tayo na pinili ni Almighty Father, pinili din natin na magtiwala sa Kanya. Pero, our Father chose us first. And we shall be satisfied with the goodness of the house of our Father. Ang confidence natin na kay Almighty Father, wala sa sarili nating kalakasan. Dahil tayo, mahina tayo, iska. Si Almighty Father ang nagbe-visit dito sa mundo natin. Footstool niya itong mundo na to at siya ang nag-water sa mga plants. At pag may water ang plants, yung mga animals sagana sa pagkain. At pag sagana yung mga animals, dadami sila, makakain naman natin yung mga animals and plants. So magkakadugtong tayo, no? Yung plants, yung animals, it's for us to dominate. Kaya nga nakalagay dito, you visit the earth and water it, you greatly enrich it. The river of God is full of water. You provide their grain, for so you have prepared it. At saka kung ititignan niyo yung earth, ang pagkakagawa ni Almighty Father sa earth, mas marami ang water kumpara sa land.
Nasa Genesis chapter 1 kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo na to, puro water. Tapos He divided the water, no? Nagkaroon ng firmament. Yon ang earth. And then nagkaroon ng land. So una muna water. And then pero pag sa Book of Revelation na, tatanggalan na ni Almighty Father ang water. Kasi hindi na natin kailangan ng mga animals and plants na kakainin. For now, kailangan kasi natin ng sustenance, kaya meron tayong plants and animals. Verse 10, you water its ridges abundantly, you settle its furrows, you make it soft with showers, you bless its growth. Si Almighty Father ang nagbibigay sa atin ng blessings every day. Kaya hindi natin makokontrol ang environment dahil na kay Almighty Father ang control. Wala sa atin. Kahit sabihin natin mag-ipon tayo ng pagkain, mag-imbak tayo ng pagkain. Walang mangyayari sa ganon. Na kay Almighty Father lahat ang decision. Kaya magtitiwala tayo sa tatay natin. He knows everything about us, about this world, because He created it. Wala tayong may pagmamalaki. Mayroong nag-wreak ng havoc sa internet, no? Sabi nila dahil sa mayroong dry spell ngayon or El Nino, mag-imbak daw ng tubig. Puro tubig naman ng kapaligiran natin. Drinking water siguro ang gusto niyang sabihin, no? Drinking water. Si Almighty Father, yung time that the Israelites were in the wilderness, desert yon, no? Wilderness. Wala sila makuha ng tubig. Pero si Almighty Father, nagbi-miracle siya. Nagbibigay siya ng water. Hindi kinukulangan ng pagkain yung mga tao. Nung time na 6 years ago, walang trabaho ang mga tao, pero nabuhay, di ba? Ngayon pa ba na magkakaroon ng katatakutan ng mga tao? Ngayon pa ba? Si Almighty Father magpa-provide sa atin ng lahat. Kasi gusto natin lagi control. Ako magko-control nitong buhay ko. Ako magko-control ng surroundings. Ako magko-control ng bahay. Swapang kasi tayo. Gusto natin lahat control. Gusto natin tayo may power. Pero wala tayong power. Na kay Almighty Father lahat. Kaya pagtitiwala tayo sa tatay natin. Kung si Jesus Christ nga, hindi niya ipinagkait sa atin, pagkain pa ba? Tayo nga ang kanyang inheritance eh. Papabayaan ba niya tayo? Hindi. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng hininga, kaya tayo naging living being. He breathed into our nostrils. So di na tayo Psalms chapter 66. Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Ipagsigawan sa buong mundo ang gloriousness ni Almighty Father. Pupurihin natin siya palagi. Mamahalin natin siya.
Sing out the honor of his name. Make his praise glorious. Acknowledge our Father. Say to God, how awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. May kanta ito eh. Kinakanta natin, or kung kumakanta ba kayo, kumakanta ka ng ano, kumakanta ko sa sarili ko. Kinakantahan ko si Almighty Father, yung how awesome is He. Ito, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory, and together we sing, everyone sing. How awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praises to you. They shall sing praises to your name. Kaya, lagi nating papurihin yung tatay natin. Lagi natin siyang mamahalin because He is worthy to be praised. Come and see the works of God. Dahil si Almighty Father, He is powerful. He is awesome in His doing toward the sons of men. Our Father is awesome. Our Father is amazing. Ang daming miracles, ang daming mga bagay na binigay sa atin ng Almighty Father. Bakit tayo buhay? Bakit tayo nandito? It's because of our Father. He is awesome. He turned the sea into dry land. They went through the river on foot. There we will rejoice in Him. Kahit na yung river, kaya ni Almighty Father gawing dry land. Kahit na yung sea, yung Jordan River, at saka yung Red Sea. Una, paano nahati? Yung Red Sea, yung time ni Moses. And then, yung pangalawa, time ni Joshua. Nahati yung Jordan River. Bakit dalawang beses ipinakita ni Almighty Father? Yung para yung mga tao hindi magtiwala kay Moses. Para pakita ni Almighty Father na siya ang gumagawa ng miracles, hindi si Moses. Kaya nung time ni Joshua, inulit ni Almighty Father yon. Lahat ng ginagawa ni Almighty Father may reason. Hindi lang basta-basta ganon ang reason. Malalim mag-isip si Almighty Father. Sometimes, most of the time, hindi naiintindihan ng tao si Almighty Father. Pero paano natin naiintindihan si Almighty Father? Because we are seeking Him. Seek ye first the kingdom of God. Kaya nakikita natin yung treasure, si Almighty Father, kasi hinanap natin si Almighty Father at nalaman natin na siya ang ating treasure, na siya ang ating inheritance, na siya ang ating kayamanan, tunay na nagmamahal sa atin. Nire-require lang ni Almighty Father sa atin to be committed to Him. Obey His commandments, His statutes, His laws. Kaya tayo nagkakaproblema rito sa mundo. Matigas ang ulo natin. But if we submit to our Father, magiging madali ang lahat para sa atin. He turned the sea into dry land. They went through the river on foot. There we will rejoice in Him. Yung itong He turned the sea into dry land. Na-na-na-na. Ang kanta. El Shaddai ang kanta na yun. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana, Adonai. Age to age you're still the same. By the power of Thy name. Turn the sea into dry land. Ito lyrics to yun ng El Shaddai. Gusto ko yung kanta na El Shaddai. Ang ginawa naman ng iba, gumawa ng
kanilang organisasyon. Kaya hindi na kinanta ng mga tao tong El Shaddai kasi naging associated sa isang organisasyon. Pero originally ito ay kanta para kay Almighty Father. Ang ginawa naman ng isang organization, ginawa nilang pangalan sa organization nila, tapos meron sila mga panyo, binibenta nila yung panyo, tapos yun daw nagmimilagro. Hindi panyo ang nagmimilagro, si Almighty Father, at hindi kailangan ng bumili ng panyo, ha? Ginawang negosyo si Almighty Father, using the name of the Lord our God in vain. Kala nyo natutuwa si Almighty Father sa gano'n? Hindi. Nagkakakitaan si Almighty Father. Try natin ito, no? He turned the sea into dry land, and they went through the river on foot. And there we will rejoice in Him. He rules by His power forever. It's for all eternity. Powerful yung tatay natin. His eyes observe the nations at lagi siyang nakatingin sa atin. Do not let the rebellious exalt themselves. Selah. So, si Almighty Father, nakikita niya yung mga rebellious people, nakikita niya yung mga wicked people. Pag sinasabing rebellious sa law ni Almighty Father. Yung law ni Almighty Father, alam naman natin. Nababasa naman natin, ano? I-check nyo sa Romans chapter 1 para kumpleto. Kasi yung iba, hindi nyo alam. Kasi iba nasa book of Exodus and Leviticus, hindi nyo mahanap. Ngayon, nandun sa book of Romans chapter 1. Oh, bless our God, you peoples, mga tao, purihin si Almighty Father, make the voice of His praise to be heard, who keeps our soul among the living and does not allow our feet to be moved or slip. Si Almighty Father, ginagawa niya tayong immovable. Kasi ang Father natin, He is our rock, a sure foundation. For you, O God, have tested us. For you have refined us as silver is refined. So, nabasa rin natin ito sa Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. 1/3 of the total population of the world since the world began. Mga tao to. So, sino yung 1/3 na yun? Mga tao na may tiwala kay Almighty Father, followers of the Almighty Father. Bakit 1/3? Kasi sila ang papalit. Tayo ang papalit sa mga kinuha ni Satan na mga angels, sa naging fallen angels, no? Bakit 1/3? Tingnan nyo dito sa Revelation. Sa Revelation, chapter 12, verse 4. His tail drew 1/3 of the stars of heaven. Stars of heaven, no? 1/3. 1/3 of the stars of heaven. Pag sinasabing stars, or morning star, angel ibig sabihin nun. So his tail drew 1/3 of the stars of heaven and threw them to the earth. So nasaan ang mga fallen angels nandito sa mundo? Hindi natin nakikita. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour the child, or to devour her child, as soon as it was born. So hindi sino yung child na yon? Si Jesus yon. Sino yung woman na yon? Yun yung earth. Ha? Hindi si Mary tong woman na binabanggit dito. Ito ay woman ay ang earth. Kaya nga, Mother Earth. And then yung child dito, si Jesus. Sino yung dragon? Yun yung demonyo. Ah, baka meron kayo mga dragon ng mga sing-sing, kwintas, nakakatakot. Ang dami ko nakikita ng mga dragon ng mga Hindi nyo alam yung dragon, demonyo yun. Ahas yun yung dragon, na may pakpak, na mahaba. Bakit lumaki yung ahas, naging dragon? Dahil sa mga tao. Dati siya ay maliit na ahas lang, nakalambitin sa puno.
Kinakausap ni Eva. Ano nangyari? Dahil sa kasalanan ng tao, lumaki na ang ahas, naging dragon, naging Leviathan. Meron siyang pakpak at meron siyang buntot. 1/3 or a third of the stars. So nakikita ninyo, a third through the fire, yung mga tao. Hirap explain. 1/3 ng mga tao makakabalik kay Almighty Father kapalit ng 1/3 ng mga fallen angels na nawala. Okay? Makikita na natin. Bakit 1/3? Si Jesus, He died on the cross when He was 33 years old. Anong connection? Si Jesus, He died when He was 33 years old. So 1 divided by 3. 33. Point 33. So yung ulitin ko lang na kadugtong na tong Revelation chapter 12 verse 4, a third of the stars. Ang stars, yon ay mga angels na symbolically speaking, a third of the stars in heaven, angels yon. Ngayon si Jesus, ano sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. So may morning star, si Jesus Christ. So si Jesus Christ, ano siya? Kasama na siya ni Almighty Father when this world was created. Angel. Okay? Ano pang nagpapatunay na si Jesus ay angel of the Almighty God, Lord, commander of the army of the Almighty God. Saka siya yung nakita ni David sa threshing floor ni Arauna. Commander. At saka yung na-meet ni Manoah na sinabi ng angel of the Lord na si Manoah ay magkakaroon ng anak, ang pangalan ay Samson. At tinatanong ko anong pangalan, anong sabi ng angel of the Lord? Too wonderful for you to understand. Si Jesus yon. Kaya ang angel ay star, no? And then dito sa kaya nga si Lucifer din, star din siyang tinatawag kasi angel din siya. Sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Pagsasabing son of the morning, morning star din yon. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Above the stars of God. Sabi ni Lucifer. So pagsasabing stars, angel yon. Symbolically speaking. Kaya nga si Jesus Christ, star of the morning. At 1/3 of the stars in heaven ang kinuha ni Lucifer, kasi nga ang star. Ano ulit-ulit ako? Nakakaintindi mo. So bakit napunta doon sa star? Kasi nga dito sa Revelation chapter 12 verse 4, his tail drew a third of the stars of heaven. So ang kapalit ng 1/3 of the fallen angels, tayo. Nakalagay dito sa Zechariah chapter 13 verse 9, I'll bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them, and I will say, this is my people. Each one will say, the Lord is my God. Bakit tayo napunta dito sa Zechariah? Dahil dito sa verse 10 of Psalms chapter 66, for you, O God, have tested us. You have refined us as silver is refined. So, kung nakikita natin, dugtong-dugtong, baka sabihin, ba't napalayo? Kasi nga, magkakadugtong siya. May kadugtong dito, ay hindi nakikita.
May kadugtong dito, kadugtong. Dugtong. Connected. Verse 11 of Psalms chapter 66. You brought us into the net. You laid affliction on our backs. You have caused men to ride over our heads. We went through the fire and through water, but you brought us out to rich fulfillment. Sino naglagay sa atin sa affliction? Si Almighty Father. Kaya nga ang tawag sa Israel ay man who struggled with God and man and prevailed. So sino ang Israel? Tayo, hindi yung bansang Israel, no? Nakakaintindi ko. Ang totoong Israel, mga tao, man who struggled with God and with man and prevailed. Yun ang ibig sabihin kasi ng Israel. Kasi kung i-check natin ng Israel, they do not believe in Jesus Christ. So ang real Israel, mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ, not the country. Doon lang si Jesus galing, no, sa mga Jew, kasi nga associated kay Judah, associated kay David by name, si Jesus. Not by blood, kasi si Jesus, ano na siya, fertilized egg na siya nung nilagay siya sa womb ni Mary, surrogate mother si Mary. So balik tayo dito. You brought us into the net, you laid affliction on our backs. It allowed the Almighty Father na makaranas tayo ng pains and sufferings, trials and tribulations. Kasi nga, we are being refined and tested. Dahil itong mga angel na to, ayaw na ni Almighty Father, yung mga fallen angels, ayaw na ulit mangyari ni Almighty Father na magkaroon ng ganon, na magkaroon ng away. Dahil si Almighty Father, He is for love, peace, and joy, and gladness. Ayaw niya ng wickedness. Kaya dito pa lang sa mundo, may test na tayo, no? Hanggang kailan yung test natin? Matatapos lang yun pag tinawag na tayo ni Almighty Father, yung test natin. Pero habang nandito tayo sa mundo, patuloy yung test natin. Lord, pwede recess muna. Recess muna. Wala tayong recess. Tapos lunch break, gano'n, tapos recess ulit. Ang hirap, di ba? Hirapan ba kayo? Hirapan ako eh. Buti meron tayong kopyahan si Jesus Christ. The perfect ni Jesus Christ ang exam. Si Jesus Christ is victorious. Kaya titignan natin yung naka-perfect na exam. Ayun, naka-perfect na exam. Meron naka-perfect na exam si Jesus. So tayo mapaperfect din natin na exam pag ginaya natin si Jesus. You brought us into the net. You laid affliction on our backs. You have caused men to ride over our heads. We went through the fire and through water, but you brought us out to rich fulfillment. I will go into your house with burnt offerings. I will pay you my vows. So pag-uwi natin kay Almighty Father, anong gagawin natin? We will offer burnt offerings. Anong klaseng burnt offerings to? Worshiping the Almighty Father. Kasi nagsisimbolize ng burnt offerings is worshiping the Almighty Father. Yun ang burnt offerings. I will pay you my vows or promised deeds. Yung promise natin nakasalalay kay Jesus Christ. Kaya tayo masasave not because of our own doing, not because of the deeds that we fulfilled, but because of Jesus Christ. Jesus Christ is the perfect sacrifice, holy and pleasing to the Almighty Father. So dito tayo sa verse 14, which my lips have uttered and my mouth has spoken when I was in trouble. Ano ang ginagawa
ni David pag may problema siya. Pinupuri niya si Almighty Father. At naghihingi siya ng requests, ng tulong, which my lips have uttered and my mouth has spoken when I was in trouble. Pag may problema, ganoon ang ginagawa, pupurihin si Almighty Father, hihingi ng tulong. Hindi lang puro tayo na penge. Hindi ganon. Kasi bago pa man tayo lumapit kay Almighty Father, alam na yung kailangan natin. Dapat nating matutunan ay ang purihin yung tatay natin. Hanapin siya. Dahil wala naghahanap kay Almighty Father. Hanapin natin siya. Hindi yung kung ano lang ang pinapagawa sa inyo ng inyong religious leader, magbasa ng basahin mo yan 10 beses, every Wednesday, Tuesday, basahin mo lang yan, mapupunta ka na sa lang. Hindi ganon. Relationship with our Father ang kailangan. Yung pagmamahal, maramdaman yung Almighty Father na mahal natin siya. Kung tao kailangan ng pagmamahal, si Almighty Father pa ba na sa kanya galing ang pagmamahal? Kung tayo na tao na wicked, marunong magmahal, paano pa si Almighty Father na napakabuti sa atin? Kaya pupurihin natin yung tatay natin. Mamahalin natin siya. Verse 15, I will offer you burnt sacrifices of fat animals with a sweet aroma of rams. I will offer bulls with goats. Selah. Offering ito. Anong i-offer natin since hindi na natin kailangan pang pumatay ng goats, ng animals? We will offer our whole being. By being obedient to our Father. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi niya kailangan ng mga animals. Hindi niya kailangan ng ginto. Hindi niya kailangan ng pera. Dahil ang gumawa ng mundo na ito, si Almighty Father. Ano ang kailangan ni Almighty Father? Tayo, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung respeto natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya. At kailangan may dala-dala tayong burnt offering. Anong burnt offering natin? Sino offering natin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ din ang ating high priest. Hindi kailangan na Jesus Christ ang representative. Siya ang mediator, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. Come and hear all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Kayo na, makinig kayo na may takot kay Almighty Father. Sasabihin ko kung anong ginawa niya sa aking soul. I cried to Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. Umiyak ako kay Almighty Father. Kaya tayo, pag lalapit tayo sa tatay natin, iiyak natin lahat. Lord, iiyak natin. Naiintindihan tayo ng tatay natin. Kahit anong age, pwedeng umiyak. Baka sabihin niya, pag matandaan, hindi na ako pwede umiyak. Pwede kang umiyak dahil ang tingin sa atin ni Almighty Father, mga anak niya. Kausapin natin ng diretso si Almighty Father. Lord, ito ang problema ko. Lord, tulungan mo ako. Hindi yung, ano to, ba't paulit-ulit ang dasal nito? Hindi ko maintindihan. Ano bang gusto mangyari nito? Hindi yun ang gusto ni Almighty Father na paulit-ulit na dasal. Ha? At si Almighty Father, si Jesus lang ang dadasalan. Hindi si, hindi si Dominic. Sino si Dominic? Sino ba si Dominic? Ba't sinatawag niyo si Dominic? Hindi si Domingo, hindi si Thomas. Kung nandun man sila sa langit, no? Si Thomas, si Domingo, sino ba yan? Nananahimik na sila doon. Ang kakausapin natin si Almighty Father tsaka si Jesus, ha? Mga namatay na yon, si Dominic tsaka si Domingo, sino ba yon? Si Perla, wala na yun. May Perla ba? Dami kasi.
Si Abigail, may Abigail ba? Lahat na ng pangalan, kasi lahat gusto nyo may pangalan, di ba? Abigail, may Abigail ba? Antoinette? May ganun ba, Antoinette? Namatay na yon. Sino ang buhay? Si Jesus Christ. Kahit buhay yung mga souls in heaven, hindi sila pwedeng tawagin. Kasi, kinakausap mo, patay. Ha? Hindi pwede, magagalit si Almighty Father. Anong tawag? May tawag dun eh. Pag kinakausap mo yung patay, ang tawag dun ay ikaw ay isang medium. Oh. Hindi ka small, hindi ka large, medium ka. Ayaw ni Almighty Father ng mga medium. Yung medium yung nagme-mediate sa patay, tapos patay na, kinakausap mo. Ganun yun eh. It's sorcery. So, merong religion na sorcery sila. Kinakausap nila ang mga patay. At nagsasalita raw ang mga patay sa kanila. Sorcery yon. Kahit nasasabi mo, hindi, religion namin yan. Yan yung turo sa amin. Sa aming, sasabihin na Christian sila, pero kumakausap sila ng patay. Hindi totoo, hindi tama yon. Medium yon. Sorcery yon. Kaya si Constantine, pinaghalo-halo niya lahat ng religion. Ha? May yung si Constantine yon. Hindi utos ni Almighty Father, si Constantine yon. Kasi nung time ng Roman Empire, gusto nila gumawa ng one world religion para manalo sila, mapagsama-sama nila, maging malaki ang kanilang empire, masakop nila ang buong mundo. So nagawa na yun noon, may gumagawa pa rin ngayon, ha? May gustong gumawa nun ngayon, parating. So nangyari na noon, gustong gayahin yung nangyari noon kay Constantine, may parating ngayon. Yung maglalagay sa inyo, kung gusto niyo maglagay ng 666, huwag kayong papayag. Yun yung paparating. Dahil kung ikaw ay Christian, magpapalagay ka ng 666, ibig sabihin wala kang tiwala kay Almighty Father. Kasi yung magpapalagay ng 666 na yun, pangalan ng tao yun eh. Associated siya sa na-invento niya, patent. Ha? Nakalagay sa kanyang pangalan yon, patent niya yon, 666. Doon ka magtitiwala. Pag meron kang ganon, hindi ka na matatanggap ni Almighty Father kahit na Christian ka. Baka idadahilan nyo, hindi Christian ako, pero magpapalagay lang ako dahil paano naman ang pamilya ko, hindi makakakain. Sino ang priority mo? Si Almighty Father? O yung pamilya mo? Tandaan mo na yung kaluluwa mo mapupunta sa impyerno at yun ay for all eternity na. Lahat tayo magkakapatid, kahit mga anak mo, kapatid mo yan. Nanay mo, kapatid mo yan. Brethren na tayong lahat. No? Ang pagkakaiba nga lang, ginamit yung katawan natin para magkaroon ng generation ng mga tao, yung mga flames of fire in heaven na ginawa ni Almighty Father, maging tao dito sa mundo. Para sa ganon, maka-experience ng trials and tribulations, and then, pag nagtiwala kay Jesus Christ, babalik kay Almighty Father. Yung mga flames of fire na ipanganak dito sa mundo, hindi nagtiwala kay Jesus Christ, saan mapupunta? Eternal damnation. Ihihiwalay ang mga wicked, ang wheat sa chaff, or sa wheat sa stalks. Yung wheat dadalhin sa barn, yung mga stalks or mga ipa dadalhin sa fire, eternal damnation. So nakikita nyo na yung buong mangyayari, no? Sinakausap ko sarili ko. Iska nakikita mo na yung buong mangyayari. O nakita na natin. Thank you, Almighty Father. I cried to Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Hindi tayo madidinig ni Almighty Father. Kung may wickedness in our hearts, kung nagpe-pray ka sa isang gawa sa semento, kahoy, bakal, plastic, hawak-hawak mo yon, din ang doon ka nagtitiwala,
or sa ibang mga tao na namatay na, hindi ka pakikinggan ni Almighty Father. But certainly God has heard me. He has attended to the voice of my prayer. So nakikita natin si David, wala siyang, pag nagpe-pray siya, hindi niya kailangang magpunta sa ark. Kahit malayo siya sa Ark of the Covenant, nakakapag-pray si David. Kasi ang pinapalusot ng mga tao na ginawang religion ni Constantine, yung Ark of the Covenant daw sinasamba. Yun ang sinasabi niyo, sinasamba yung Ark of the Covenant. Asa na yung Ark of the Covenant ngayon? Tinanggalan ni Almighty Father, hinayaan niyang mawala para hindi sambahin ng tao. Ginawa lang yung Ark of the Covenant, visualization, dahil hindi nga makita ng mga tao nung time ni Moses. Kaya nagpagawa si Almighty Father noon, dahil hindi, ini-introduce pa lang, visualization pa lang, ini-introduce ni Almighty Father ang heaven. No? So yun ay inspired of the things which are in heaven, yung Ark of the Covenant. At since na-introduce na nga, hinayaan ni Almighty Father na mawala na yon. Okay? Walang lusot. Kasi hindi na dahilan ng mga taong gustong sumamba ng mga semento, kahoy, plastic, gold, silver na korting tao. Yun ang dinadahilan nila. O asa na yun, Ark of the Covenant? Hinayaan ni Almighty Father mawala para nisambahin. Asa na yung Noah's Ark? Iba yung Noah's Ark sa Ark of the Covenant. Hinayaan na rin ni Almighty Father. Kasi sasambahin na naman ng tao yung Noah's Ark. Ano ba yan? Mahilig sumamba. Gusto lagi merong souvenir. May souvenir ako dito Itong gagawin kong pag magdadasal ako, may souvenir ako dito. Ano ba yan? Pag kunyari, kung may dadasal ako, may souvenir ako dito. Ito yung katas ng paa nung katas ng paa. Hindi ko matanggap yung katas ng paa ng ng tao. Ikinaukaw sa tubig. Tapos pinaligo ng mga tao. Ininom. Ano yun? Wickedness, demonic, uncleanness. Hindi ganun ang pinapagawa ni Almighty Father sa atin. Wala ako nakita dito sa Bible na ganun. Blessed be God, who has not turned away my prayer, nor His mercy from me. So, anong ginagawa? Pinupuri si Almighty Father, minamahal. Kung mahal natin ang tatay natin, susundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos, yung 10 Commandments, no? Huwag niyong babawasan at huwag niyong dadagdagan. Binawasan niyo, tapos nagdagan ninyo. Nanggigigil ako. Bakit? Anong gusto niyo? Kasi nga, gusto niyong bawasan, tanggalin yung do not create any graven images. No? Tinanggal niyo yun, di ba? Tapos anong pinalit niyo? Ginawa niyong dalawa. Thou shalt not covet thy neighbor's wife and thou shalt not covet thy neighbor's goods. Ginawa niyong dalawa. Isa lang naman yun. Isa lang naman ang meaning nun. No, napapalusot kayo, no? Kala niyo makakalusot kayo kay Almighty Father. Hindi makakalusot kay Almighty Father, ha? Sabi ni Almighty Father, huwag niyong babawasan, huwag niyong dadagdagan. No? Anong ginawa niyo? Binawasan ninyo, dinagdagan ninyo. O, lagot kayo kay Almighty Father. And up to now, yun pa rin ang pinapaniwalaan ng mga tao. At dahil doon, maraming mga tao nasa impyerno. So, dito tayo sa Psalms chapter 67. Ang ginamit dito na instrument ay ang harp or lyre. God, be merciful to us and bless us. Kaawaan mo kami, Almighty Father, and cause His face to shine upon us. Selah. Kung alam lang natin yung lyrics, no? I mean yung tune ng mga kanta na to, hindi natin alam eh. Ika, hindi natin alam, diba? Hindi natin alam paano kaya to. That your way may be known on earth, your salvation among all nations. Almighty Father, ang tinataas
Nakikita sa Book of Psalms, si Almighty Father lagi, walang iba. At binanggit si Jesus Christ dito, hindi yung name ni Jesus Christ, kundi yung kanyang pagkatao. Binanggit dito sa Book of Psalms. So, sinong worship natin? Si Almighty Father and si Jesus Christ. Ha? Hindi yung mga taong namatay na. Buhay si Almighty Father, buhay si Jesus Christ. Yung body ni Jesus Christ umakyat sa heaven. Maraming nakakita. Basahin nyo sa Book of Acts. Yung sinasabi nyo na si Mary umakyat, wala naman sa Bible nun. Assuming lang yon, assumption yon. It's just an assumption. Okay? Hindi yun sure. Assumption nga eh. Assume lang. Assumption lang, hindi sure. Okay? Ang binabanggit dito, sinasamba si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. That your way may be known on earth, your salvation among all nations, powerful. Powerful ba yung mga sinasamba nyo? Si Domingo, si Dominic, si Zita, si Isabel. May Isabel ba? Si Antoinette, Abigail, Bernadette, Catherine. Powerful ba yung mga yon? Anong nagawa ng mga yon? Buhay ba sila ngayon? Asan sila? Di ba meron ang libingan sila? Kasi namatay na sila. Ha? May libingan sila. Eh si Jesus Christ, He's alive. Our Father is alive. Okay? So pag sumasamba ng mga tao na matay na, anong tawag doon? Sorcery. Medium. Nagiging medium kayo. Tapos nilalagyan nyo ng kandila. Kasi bakit nilalagyan ng kandila? Madilim ba sa kanilang lugar? Nasa impyerno ba sila? Ba't sila may kandila? Ginagawa nyo ng kandila. Hindi kailangan ni Almighty Father ng kandila tsaka ni Jesus Christ dahil maliwanag si Almighty Father, holy siya. Si Jesus Christ, holy rin. Kaya hindi na kailangan ng kandila. Wala nang business ang mga nagbibenta ng kandila. Hindi rin kailangan ni Almighty Father ng flowers, hindi rin kailangan ni Jesus ng flowers. Mabango si Jesus Christ. Ha? Sino mabaho? Yung nasa ano ba yung nicho? Anong tawag doon? Yung nasa libingan, yun ang mabaho. Ha? Yung mga nabubulok na, kaya nagbibigay kayo ng bulaklak kasi mabaho. Yun. Kaya, tsaka i-share ko lang, na-invento yung perfume dahil mabaho ang tao. Hindi naliligo. Kaya na-invento ang perfume to mask the odor. To mask the odor. The bad odor. Kaya na-invento yung perfume. Yung perfume galing sa mga flowers, no? Kinukuha yung essence. Ngayon, yung flowers na yon, kaya nga yung mga libingan nilalagyan ng bulaklak sa baho. Okay? Para maitakban yung baho. Yung pagkabulok. Tuloy natin to, no? That your way may be known on earth, your salvation among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Oh, walang sinasabing dala ng bulaklak. Chicharong bulaklak. Walang sinasabi. Praise ang kailangan ni Almighty Father. Magtiwala tayo. Yun ang kailangan. Hindi pera. Hindi pera. Gigigil ako. At laging gigil. Kasi mali yung sinasabi ng mga tao. Ba't ganun yung mga tao? Ba't yung tinuturo sa atin? Hindi naman yun ang nakalagay sa Bible. Puro kasi nungalingan. Napapalayo tayo tuloy kay Almighty Father. Verse 4. Oh, let the nations be glad and sing for joy. Oh, kakantahan natin yung tatay natin. Di ba pag mahal natin isang tao, kinakantahan natin? Tatay natin, mahal natin, kakantahan natin siya, purihin natin siya. Let the nations be glad and sing for joy, for you shall judge the people righteously and govern the nations on earth. See, Almighty Father.
Mag-govern ito. Kailan mangyayari yun? Nasa Book of Revelation. Tatanggalin yung mga wicked people. Sino mag-inherit ng land? Followers of the Almighty Father and Jesus Christ. Verse 5, let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. And then the earth shall yield her increase. God, your own God, shall bless us. God, our own God, shall bless us. Ang aming Diyos, siya ang magbe-bless sa amin. Siya ang magbibigay sa amin ng mga abundance. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. May takot. Tayo dapat kay Almighty Father. Pag may takot, respeto, pagmamahal. Pag ang tao mahal mo, may takot ka tsaka may respeto ka. Diba? Mas lalo na kay Almighty Father. At saka, diba, yung mga songs, pag mahal mo yung isang tao, kinakantahan mo siya. So, si Almighty Father, mas lalo na si Almighty Father, kakantahan natin. Songs of praise and worship. So, dito na tayo, Psalms chapter 68. Let God arise, let His enemies be scattered. May kanta rin na to, let God arise. Ba't mali yung lyrics ko? Yung tono ko. Let those who also hate Him flee before Him. Let God arise, His enemies be scattered. Yung mga tono. Yung kalaban ni Almighty Father, yung mga wicked, ay magkakalat sila. Magwawatak-watak. Let those also who hate Him flee before Him. Merong mga taong galit kay Almighty Father, ayaw na magtiwala kay Almighty Father. Kawawa yung mga taong yun. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Mapapaalis ang mga wicked people na hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Mapapaalis sila. Para silang matutunaw as wax melts before the fire. Para silang mga usok. Yung usok walang walang bigat. Nakaka-annoy lang, nakaka-irritate lang. Yung mga wicked people, as smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad. Sino ba yung mga righteous people? Righteous people are those who follow God and Jesus Christ's commands. Pag nasa sa heart natin, kahit wicked tayo, no, hindi naman tayo perfect, nagkakasala pa rin tayo, pero pag nasa heart natin si Jesus Christ, nagiging mataas yung uri natin. Nagiging mataas yung value natin because of Jesus Christ. Dahil tayo ay sinave ni Jesus by His precious blood. Kaya tumataas yung value natin. Nagiging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. But let the righteous be glad, let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Sing to God, sing praises to His name. Extol Him or praise Him who rides on the clouds. Ibig sabihin nasa heaven si Almighty Father. Kasi footstool lang itong mundo, no? Inuulit ko, footstool lang ang mundo. By His name, Yah, and rejoice before Him. Yung name ni Almighty Father, ang pangalan Yah, or Yahweh. Yung Jehovah, wala namang letter J noon. Lately lang nagkaroon ng letter J. So, ang pag-pronounce ng Yah, ng Jehovah was Yehovah. Ngayon, ang German, at tandaan nyo, pag German, pag W, V ang basa nila. Example, yung BMW na kotse, ang tawag nila doon ay BMV. Hindi BMW.
Okay? Ngayon, i-connect natin ngayon sa pag-pronounce ng Jehovah at Yahweh. No? So, ang totoong pag-pronounce ng Jehovah is Yehovah. Yahweh. Yahweh. No, yung ganon. May nakakaintindi ko yan. Kasi yung German, ganon siya eh. Yehovah, Yahweh. Okay? Yung W, nagiging V ang pagpapronounce. V as in victory. Yung name ni Almighty Father, Yah. Yahweh, Yehovah. And rejoice before Him. Pupurihin natin ang pangalan ng tatay natin, Yahweh. A father of the fatherless. Tatay siya ng mga taong walang tatay, mga orphans. Sino na ang orphan sa atin? Tayo na mga walang makakapitan, walang malalapitan. Sometimes may mga tatay, no? May mga magulang. Pero wala nang malapitan, wala nang tutulong. So sino ang tutulong sa atin? Yung tatay natin, father of the fatherless. Our Father is faithful. Maraming blessings na binibigay si Almighty Father sa atin. Proven and tested na si Almighty Father. Proven and tested. Mapagkakatiwalaan ang tatay natin. Pagmahal. Hindi tayo kukulangin. Because of our Father. A defender of widows. Bakit laging nababanggit ang widows? Kasi nga, pag ang isang tao ay kinasal na, tapos yung magulang, nakahiwalay na kasi yung anak, nagiging, tas namatay yung asawa, nagiging widow na, nagiging mag-isa na sa buhay kahit na may anak. Dahil nga ang sabi ni Almighty Father, magiging isa na ang tao. He shall leave his mother and father, and the two shall become one. Kaya nga, maraming widows na nababanggit dito sa Bible kasi nga, pag nag-aasawa na, naiiwan na yung magulang. Eh since naiwan yung magulang, namatay yung asawa, naging widow. Yung mga widow, wala silang tagapagtanggol sa kanila dahil matatanda na. No? Pag tumanda na tayo, wala nang tagapagtanggol sa atin, asa na yung mga anak ninyo, wala na rin. May sarili na silang buhay. Sino ngayon ang magdi-defend sa atin? Si Almighty Father. Yung iba naman kasing tao, wala silang anak. Tapos namatay ang asawa nila. Mag-isa lang sa buhay. Ano sila? Vulnerable people. Sino ang tagapagtanggol? Si Almighty Father. Father of the fatherless, defender of widows. Pag umiyak ang mga fatherless kay Almighty Father, pag umiyak ang mga widows kay Almighty Father, pag umiyak ang mga people who are in need kay Almighty Father, mga strangers, umiyak kay Almighty Father, lagot yung mga tao na nangaapi sa mga fatherless, widows, strangers, or aliens. Yung alien na sinasabi, yung hindi taga inyo, yung dayo lang. Ha? Hindi yung alien na sinasabi nyo na may ibang planeta. Wala namang ibang planeta, no? Earth lang. Ang turo sa atin ng tatay natin, Earth lang, ha? Earth lang ang turo ng tatay natin. Pero yung science, ang daming itinuturo ng mga Earth. May nakikita pang iba pang planeta. Ano yan? Hindi ako naniniwala doon. Kasi mas naniniwala ako kay Almighty Father. Hindi tayo makakalis dito ng mundo ng buhay. We can never get out of this world alive, ha?
a father of the fatherless, a defender of widows, is God in His holy habitation sa heaven. God sets the solitary in families. Ano yung sabihin ng God sets the solitary? Yung mga tao nag-iisa sa buhay. Nag-iisa na ako sa buhay. Bibigyan ako ng Almighty Father ng family. Alam ko yon. Time will come, makikita ko rin sila. He brings out those who are bound into prosperity. Yung mga taong nakatali or walang magawa, yung na-trap. He brings out those who are bound into prosperity. Be-bless the Almighty Father. Pero, but the rebellious dwell in a dry land. Yung rebellious, hindi sumusunod sa mga commandments and statutes and laws of the Almighty Father and Jesus Christ. Mga stubborn people. Ano yung dry land na yon? Barren land. Pag sinasabing barren land, it's without hope and a future for those people. Saan yung dry land na yon? Nasa Hades yon. Impyerno. Oh God, when you went out before your people, when you marched through the wilderness. So ito, nire-reminisce ni David yung time that the people or that the Israelites were in the wilderness. Anong ginawa ni Almighty Father? When you went out before your people, when you marched through the wilderness, Selah. The earth shook, the heavens also dropped rain at the presence of God. Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. Nayanig ang mundo. At si Almighty Father nagpa-ulan. Pati yung Sinai, no, na yumanig. Sinai itself was moved at the presence of God when the Almighty Father, no, bumaba siya sa Mount Sinai. The God of Israel. Ano ibig sabihin ng Israel? Genesis chapter 33 verse 28. You have struggled with God and with men and you have prevailed. Anong struggle meron tayo ngayon? Trials and tribulations na ina-allow ni Almighty Father na ma-experience natin, at yung mga tao na nakakasalita at nakakagawa ng masama sa atin, pero nag-prevail tayo. Yun ang tunay na Israel, hindi yung country. Ha? Pag sinasabi dito sa Bible na Israel, it's not just the country or yung mga Israelites or yung ngayon na Israel. It's the people who struggle with God and with man and have prevailed. Kasi mali yung interpretation ng iba na hindi, yung mga Israel, nag-ano na sila, bumabalik na sila sa kanilang lupain. Hindi yon. Ang Israel tayo, bumabalik tayo sa tatay natin. Going back to our father. Yon ang tunay na Israel. Hindi yung babalik sa Israel yung mga tao sa lupa ng Israel. Hindi yon, ha? Ba't ganun kasi ang turo ninyo? Hindi yon. Ang Israel tayo. Okay? Kasi yung mga Jew sa Israel, hindi sila naniniwala kay Jesus. Up to now, they're still praying for the Messiah. Hindi na alam, hindi nila aware na pinatay na nila yung Messiah 2,000 years ago. 2,000 na ba? Baigit pa. 2033. 2033. Malapit ng 2033. Malapit ng 2033 at 2000 na nabuhay si Jesus Christ. Itinakda year 2000. He died on the cross, 33 years old. Pero hindi ko sinasabi na yun yung time na babalik si Jesus Christ, ha? Wala akong sinasabing ganon.
Kasi nga, merong error. May error sa time. Kasi nga, nausod. May ginawang error. Iniba yung dates. Okay? Naiba yung dates. Iniba ng Roman Empire. Kaya hindi yon. Iniba yung date ng Roman Empire. Merong margin of error. Okay? Kaya merong margin of error. Naintindihan mo sarili mo? Okay, naintindihan mo sarili mo. Verse 9. You, O God, sent a plentiful rain whereby you confirmed your inheritance. Lord God, nagpadala ka ng plentiful rain means abundance, whereby you confirmed your inheritance. Sino yung inheritance na sinasabi dito? Hindi lupa ang inheritance ni Almighty Father. Tayo ang kanyang inheritance. Tayo ang kanyang kayamanan. Hindi yung mga bagay na ibinibigay, nagbigay ko ng ginto, nagbigay ko ng pilak, nag-offer ako ng malaking building kay Almighty Father. Lahat ng yon kay Almighty Father yon, ha? Sabi mo, nagbigay ka ng ginto kay Almighty Father? Nagbigay ka ng building? Nag-donate ka? Hindi sa'yo yun. Ha? Ipinadaan lang sa'yo. Lahat ng bagay, kung anong meron tayo, binibigyan niyo, kaling lahat kay Almighty Father yon. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Sasabihin mo, philanthropist ka? O, anong pinagyan malaki mong philanthropist ka? Hindi ka philanthropist. Hindi lahat, hindi yan sa'yo galing kay Almighty Father yan. Pag sasabi kasi philanthropist, no? Pagyayabang yun eh. Ha? Pagyayabang yun. Pinapalam mo sa mundo, namimigay ako ng kayamanan sa mga Pagyayabang yun. Hindi mo na makukuha yung reward mo kay Almighty Father dahil mayabang ka. Kung alam lang ng tao na tayo ang inheritance ni Almighty Father, hindi tayo gagawa ng kadumihan. Kung alam lang ng tao, kung alam lang natin lahat na importante tayo kay Almighty Father, hindi tayo gagawa ng wickedness. Kaso hindi alam ng mga tao na sila ay importante. Napakamahal ng value natin because of Jesus Christ. At dahil din sa hininga na binigay sa atin ni Almighty Father, napakalaki ng value natin. Kung alam lang ng tao yung laki ng value natin, walang tao ang malulungkot, walang tao ang magsisik ng popularity, walang tao ang gusto ng power dahil tayo ang treasure ng tatay natin. Kung alam lang ng tao, hindi alam ng tao eh. Bakit hindi niya tinuturo? Tinuturo ba ninyo? Wala akong napakinggan na religious leader na nagsasabi na ang treasure ni Almighty Father ay ang tao. Wala akong nakinggan. Sa totoo. Wala akong napakinggan. Pero sa pagbabasa natin ng Bible is tayo ang kayamanan ni Almighty Father. Tayo ang importante sa Kanya. Hindi importante yung ginto kay Almighty Father. Tayo. Kung alam lang ng tao. Pero hindi alam. Dahil ayaw nilang hanapin si Almighty Father. Nakakalungkot. Whereby you confirm your inheritance when it was weary. Your congregation dwelt in it. You, O God, provided from your goodness for the poor. Sa tingin niyo, bakit tinutulungan ni Almighty Father tayo? Bakit niya tayo mahal? Kasi nga tayo nga ang kanyang treasure. Hindi maintindihan ng tao. Tayo ang kanyang kayamanan. Tayo ang kanyang portion. Mga tauhan niya tayo. Gusto niya tayong protektahan. Pero tayong matigas ang ulo.
Nagtitiwala tayo sa ating sariling kalakasan, and samantalang mahina tayo. The Lord gave the word, great was the company of those who proclaimed it. Si Almighty Father na ang nagsabi, great was the host or company of those who proclaimed it. Nagsasabi, great yung mga company or host na nagpo-proclaim ng goodness ni Almighty Father. Yung mga tao na faithful kay Almighty Father. Kings of armies flee, they flee, and she who remains at home divides the plunder. Kings of armies flee, they flee. And she who remains at home divides the spoil or plunder. Sino yung she na to? Nations. Siya yung natitira. Siya ang nagdi-divide ng plunder. Nation to. Pag she, no? Or pag sinasabing woman, usually woman or she, nation. Yung mga kalaban, nagtatakbuhan, at siya na nagtitira or nare-remain sa kanyang nation. Yung nation na yon, she, hinahati ang plunder sa mga tao. Though you lie down among the sheepfolds, you will be like the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold. Nation ito, her feathers. Though you lie down among the sheepfolds, you will be like the wings of a dove covered with silver. Ito ay pinapatungkulan ang isang nation or yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father. When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Zalmon. Nung si Almighty Father nagpakalat ng mga kings, ng mga tao, it was white as snow in Zalmon. Bakit? Ano ibig sabihin ng Zalmon? Darkness or shade. Dati madilim, okay? Pero nung pinakalat ni Almighty Father yung kanyang mga anak sa lugar, sa kanyang lugar, sa nation, sa land, it was white as snow. Naging white. Dati darkness. Pero nung si Almighty Father pinakalat niya ang kanyang mga kings, naging white as snow. Hindi na dark. Naging maliwanag na. Because of the holiness of our Father. Dahil yung mga kings, may holiness of the Almighty Father yun. Sino yung sinasabi na kings? Tayo to. In one way or the other, we are kings. Kahit hindi tayo mayaman, sino nagdedesisyon ng sarili natin? Sinong gustong, alba, kakain ka, ito ang gusto kong kainin ngayon. Oh, sino nag-decide? Ikaw, para kang king, di ba? Oh, gusto ko mapunta sa ganung lugar, oh, para kang king, di ba? Oh. A mountain of God is the mountain of Bashan. Ano ibig sabihin ng Bashan? Fruitful. Yung mountain ni God ay mountain of fruitful, madaming pwedeng itanim. Plentiful. A mountain of many peaks is the mountain of Bashan. Why do you fume with envy? Bakit ka nagagalit? Punong-puno ko ng inggit. You mountains of many peaks. This is the mountain which God desires to dwell in. Yes, the Lord will dwell in it forever. Saan nakatira si Almighty Father? Sa heart natin. Kasi why do you fume with envy, you mountains of many peaks? This is the mountain which God desires to dwell in. Yes, the Lord will dwell in it forever. Bakit ka may inggit sa puso mo? Ikaw nabundok na maraming mga tulis-tulis. Yon ay ang bundok ni Almighty Father na kung saan niya gustong tumira.
Yes, the Lord will dwell in it forever sa heart natin. The chariots of God are 20,000, even thousands of thousands. The Lord is among them as in Sinai, in the holy place. Kasama si Almighty Father. Hindi pababayaan, hindi iniwan. Hindi iiwanan. You have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts among men, even from the rebellious, that the Lord might dwell there. Nakatanggap ng mga regalo, kahit na sa mga wicked people. Blessed be the Lord who daily loads us with benefits or blessings, the God of our salvation, Selah. O God, our God is the God of salvation, and to God the Lord belongs, escapes from death, hindi mamamatay. Because we will live for all eternity with our Father. Sino yung may mga death, makaka-experience ng death? Yung mga tao that don't believe in the Almighty Father and Jesus Christ. The unfaithful people. Yon ay ang second death. Verse 21, but God will wound the head of his enemies, the hairy scalp of the one who still goes on in his trespasses. Yung mga taong patuloy na nagkakasala. He will wound the head of his enemies. Yung mga taong patuloy na nagkakasala, they are considered as God's enemies kasi ayaw sundin ang mga commandments ni Almighty Father. Mga stubborn people. The hairy scalp of the one who still goes on his trespasses. Patuloy na nagkakasala. Alam na yung totoo, gusto pa rin gumawa ng kasalanan. Matigas ang ulo. Hairy scalp, makapal ang buhok, matugo. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Stubborn. The Lord said, I will bring back from Bashan, I will bring them back from the depths of the sea, that your foot may crush them in blood, and the tongues of your dogs may have their portion from your enemies. Nabanggit na naman ng mga dogs. So, ito ay pinapatungkulan yung Book of Revelation na i-bring back from the sea yung mga tao. No? Asan sa Book of Revelation yon? The dead. Revelation. Prophecy to, no? Revelation chapter 20 verse 13. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Konektado dito sa Psalms chapter 68. Psalms chapter 68 verse 22 to 23. But God will wound the head of his enemies, the hairy scalp of the one who still goes on in his trespasses, patuloy na nagkakasala. The Lord said, I will bring back from Bashan, I will bring them back from the depths of the sea, that foot may crush them in blood, dudurugin. And the tongues of your dogs, madumi, wickedness, may have their portion from your enemies. Kasama mga fallen angels, mga demonic entities. They have seen your procession, O God, the procession of my God, my King in the sanctuary. The singers went before, the players on the instruments followed after. Among them were the maidens playing timbrels. Timbrels, also known as tambourine.
So, nagse-celebrate yung mga tao dito. Pero yung mga wicked people, mga rebellious, sila ay mapaparusahan. So, ito ay last days, itong prophecy to. Bless God in the congregations, the Lord from the fountain of Israel. There is little Benjamin, their leader. Bakit nabanggit si little Benjamin? Benjamin means son of right hand. Yung leader. Sino ito? Si Jesus Christ. Okay? There is little Benjamin, their leader. Si Jesus Christ, son of right hand. Or, di ba, si Jesus Christ, son of the right hand, seated at the right hand of the Almighty God. Siya ito pinatutungkulan. The Princess of Judah, the Princess of Praise, yung mga pumupuri kay Almighty Father, kasi Judah means praise. And their company, yung mga pumupuri kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. The Princess of Zebulun, Zebulun means habitation or dwelling, or exaltation, yung mga itinataas ang pangalan ni Almighty Father. And the Princess of Naphtali. Ito ang Princess of Naphtali. Ang Naphtali means wrestled. So those who wrestled and faced trials and tribulations, sila yung kasama doon sa heaven ni Almighty Father. Bless God in the congregations, the Lord from the fountain of Israel. There's little Benjamin, their leader, the Princess of Judah and their company, the Princess of Zebulun and the Princess of Naphtali, yung mga tao nagpupuri kay Almighty Father, kasama doon, nag-exalt sa name ni Almighty Father. Andun si Jesus Christ. At yung mga tao who faced trials and tribulations, who wrestled and faced trials and tribulations and prevailed. Verse 28. Your God has commanded your strength. Strengthen, O God, what you have done for us. Palakasin mo po kami, Almighty Father. Because of your temple at Jerusalem, kings will bring presents to you. Magbibigay ng mga regalo ang mga kings kay Almighty Father. Sino itong mga kings na to? Alam niyo ba kung sino yung mga kings na yon? Verse 30. Rebuke the beasts of the reeds, the herd of bulls with the calves of the peoples, till everyone submits himself with pieces of silver. Scatter the peoples who delight in war. Rebuke the beasts of the reeds. Ano ito? Rebuke yung mga wicked people, yung mga walang kwenta, mga snowflakes, mga cowards. The herds of bulls with the calves of the people. Till everyone submits himself with pieces of silver. Kailangan magkaroon tayo ng value. Magiging humble tayo. Refined as silver is refined. Kailangan matuto tayo. Kasi rebuke the beasts of the reeds, the herds of bulls with the calves of the people, till everyone submits himself with pieces of silver. Hanggang magkaroon sila ng value dahil tayo ay duwag, tayo ay mahina. Kailangan magkaroon tayo ng value. Till everyone submits himself with pieces of silver. Scatter the peoples who delight in war. At ano mangyari sa evil people? Kakalat sila. Yung mga wicked, yung gusto ng laging gulo or away. Hindi gusto ni Almighty Father yung mahilig sa away. Gusto ni Almighty Father peace. Peaceful. Kaya nga si Jesus is the Prince of Peace. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng may strife or pagkakabahabahagi. Verse 31, envoys will come out of Egypt. Ethiopia will quickly stretch out her hands to God. Her hands, no? Yung Ethiopia, her hands. Kasi nga, pag country, her ang tawag, or mother, or she. So, pag sinasabing envoys from come out of Egypt and Ethiopia
will quickly stretch out their hands to God. Ibig sabihin, all nations. Kasi, nung time na to na isinulat, ang alam lang na nations ay Egypt and Ethiopia. Malalakas na nation. Okay? Verse 32, sing to God, you kingdoms of the earth. O sing praises to the Lord. Selah. To him who rides on the heaven of heavens, which were of old, nung sinauna pa. So ito, matagal na to, no? Itong Book of Psalms and the Bible. Pero, which were of old, may mas nauna pa. May mas matanda pa. To him who rides on the heaven of heavens, the Almighty Father, which were of old, indeed He sends out His voice, a mighty voice, the Almighty Father. Kaya nga, di ba mayroon sa Bible, old man, binanggit sa New Covenant, old man. Si Paul ba nagbanggit nun? Old man eh. Ito sa Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Ay, hindi pala to. Hindi to yun eh. May binabanggit na old man. Si Jesus yun eh. Kasi nga matanda na si Jesus. Mas matanda pa siya kay David. Mas matanda pa siya kay Abraham. Mas matanda pa siya kay Adam. Si Jesus. Indeed, He sends out His voice, a mighty voice. Ascribe strength to God. His excellence is over Israel, and His strength is in the clouds. Nasa heaven. Nakatirang tatay natin. Hindi dito sa mundo. Ang mundo na to ay footstool lang ni Almighty Father. Kaya nagtataka ako. Merong dodrawing ko kaya. Meron akong nakita na isang eskaparate. Eskaparate na naman. Meron akong nakita na parang box na ganon. May square siya, no? Box na ganon. Ano yun? Bakit may susi? Sa congregation nakita ko. Ba't may susi yun? Bakit nakalock yun? Bakit makinang yun? Hindi, nandun daw ang Holy Spirit. Nag-isip ako, Holy Spirit nandun sa box? Bakit, paano mo mailalagay ang Holy Spirit sa box? Hindi mo mailalagay ang Holy Spirit sa box. Hindi mo mailalagay si Jesus sa box. Ano ba yan? Ba't gano'n ang turo ng mga yon? Hindi mailalagay ang Holy Spirit sa box. Nandun daw ang Holy Spirit sa box. Wala doon. Ba't gano'n yung turo doon? Wala sa box ang Holy Spirit. Tapos kukuhanin yung nasa loob ng box. Tapos ginaganon. Wala doon ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nakatira sa heart natin. Si Almighty Father, hindi pwedeng ilagay sa box. Si Jesus Christ, hindi pwedeng ilagay si Jesus sa drawing na si Jesus daw yun. Hindi pwedeng ilagay ito si Jesus. Ba't yan yung mga tao? Hindi, dito ako magpipray kasi ito si Jesus. Hindi yan si Jesus. Ginawa mong maliit si Jesus. Ay, ang powerful ni Jesus, gagawin mong maliit. Ano yun? Bakit? Hindi, malaki naman eh, kasi laki ng tao. Kahit pa sabi mo kasi laki ng tao, ginawa mo si Jesus kasi laki ng tao, hindi mo may ilalagay doon yung gloriousness ni Jesus Christ.
Hindi, bless naman yan. Sino nag-bless niyan? Tao, nag-bless niyan. Baka kasalanan yung tao na yun, tapos sasabihin mo si Jesus Christ yun kasi bless ng tao. Hindi ganun yun. Walang go signal si Almighty Father sa ganun. Walang tinuturo si Jesus na ganun. Sino nag-invento nun? Si Constantine. Demonic. At hindi nakatira si Jesus Christ sa isang congregation na gawa ng tao. Kahit gaano pa kaganda yung ginawa niya na building, hindi doon nakatira si Jesus Christ, hindi doon nakatira si Almighty Father. Huwag natin bastusin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ tsaka ang Holy Spirit. Pinabastos nyo. Akala nyo natutuwa si Almighty Father sa ginagawa nyo. Hindi. Ha? Kung sino kausap ko, sarili ko lang. Verse 35, O God, you are more awesome than your holy places. Ano? God, you are more awesome than your holy places. Si Almighty Father mismo, siya ang awesome. Hindi yung place na gumawa kayo ng bahay na maganda tapos i-dedicate nyo kay Almighty Father para dun kayo mag-congregate, dun kayo tapos sabihin nyo bahay ni Almighty Father. Hindi bahay ni Almighty Father yan. Hindi pwede kay Almighty Father ang gawa ng tao. Madumi ang gawa ng tao. Pinagmamalaki nyo pa. Pinagawa ko yan. Donation ko yan para kay Almighty Father. Hindi natutuwa si Almighty Father. Pinagmamalaki mo para donation mo. Saan galing yung pera mo? Saan galing yung kalakasan mo, yung health mo? Nakalagay dito na, O God, you are more awesome than your holy places. The God of Israel is He who gives strength. Dito yung sagot natin, no? Ay yung tanong natin sa sagot. Binigay ni Almighty Father. The God of Israel is He who gives strength. The power to His people. Si Almighty Father, power. Si Almighty Father nagbibigay ng power sa mga tao. Ng strength. Meron kasi people power. Ano yun? Hindi yung tao ang may power. Si Almighty Father ang may power. People power. Mga ganon, ano yun? Yung People's Republic. Komunista, ano yan? Komunista yung pagsasabi mong people power or people republic of the people. Komunista yun. Hindi nyo naiintindihan? Pag hindi nakakaintindihan tao, pagsasabing people power or republic of the people, communist yun. Pero pag ito, the God of Israel, He who gives strength and power to His people, si Almighty Father. Pag hindi nilalagay yung pangalan ni Almighty Father, wala yun. Walang value yun. Of no value yun. Kaya lang tayo nagkakaroon ng value dahil kay Almighty Father, dahil kay Jesus Christ. Dahil ang strength and power galing kay Almighty Father. O God, you are more awesome than your holy places. The God of Israel is He who gives strength and power to His people. Blessed be God. Purihin natin si Almighty Father. Ba't ganun yung tao? Hindi ko maintindihan. Asa rin mga kasama ko? Wala yung kasama ko. Napakabait ni Almighty Father. Di bali sabi naman ni Almighty Father, yung solitary, makikita niya yung kanyang family. And I trust my Father. I trust my Father. Proven and tested that our Father is faithful and true to us. He will never leave us.
As long as we have Jesus in our hearts, as long as we have faith in our Father. Thank you, and God loves us all so much.